Recording in progress ba? We accelerate. Alright, admin, pa-stop na po ng music. Okay, okay lang po ba? Bigyan ko kayo ng short prayer, panalangin po, okay? Para naman maumpisahan po natin na maganda itong pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Okay? Okay, sige. Ama, dakila po kayo at banal. Maraming salamat po sa araw nito na binigay niyo po sa amin. Nawa po ang mga manalaman po namin ay may sa puso at may apply po namin sa aming kanya-kanyang mga negosyo. Ito po sana ang maging foundation ng bawat isa sa amin na nawa po magkaroon po ng clarity and direction ng mga stores po namin. Inaalay po namin ng buong oras na ito sa inyo, Ama, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay. Alright. Okay. Again, guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, para sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako nga po pala si Lloyd of Ecom Accelerator, isa po sa mga founders, okay, ng Ecom Accelerator. I believe Richmond is right here as well, pero medyo masakit ang kanya lalamunan. So, he wants me to speak in his behalf. Okay lang po ba na ako ang magturo sa inyo ngayon at magbigay ng value sa inyo? Okay lang ba yun, Ken? Okay lang ba yun, Charles? No? Si Richmond is right here. I'll be asking Richmond as well with regards sa ilang mga katanungan, no? Pagdating sa topic natin ngayong araw na ito. So I want you guys to be aware and be cooperative as well. Kasi nasa community kayo na puro mga sellers. At kailangan din po namin ng tulong ninyo. Hindi kami lang ni Richmond ang dapat nagsasalita dito. Kayo din dapat. Okay? So, itong ginagawa po namin na every Wednesday, ang tawag po namin dito ay Weekly Kamustahan with EA Seller. So, kumbaga, hinikayat po namin ng mga past and ongoing clients po namin dito sa EA Sellers, as well as ilang mga online seller din ang gusto ding matuto. No? Join kayo dito no, para matuto kayo at makikonnect din sa mga kapwa ninyo seller. Kasi ganoon naman talaga, matututo tayo sa bawat isa. No? And so far, I hope and pray, no, Meets and Ken, you guys are learning somehow sa ating weekly kamustahan na ginagawa katulad nito. Pero bago ang lahat, of course, tradition muna tayo. Okay lang po ba? Okay, admin? Okay, be ready. Tradition muna tayo, ha? Siyempre, mag-group picture muna tayo. Okay? Okay lang ba na mag-group picture muna tayo? Very important itong group picture na ginagawa namin because this is our documentation na ito ay nangyayari talaga sa community po namin dito sa Ecom Accelerator. Okay? Gusto ko din makita yung mga ngiti ninyo. Okay lang ba? Open camera naman tayo. Alam nga naman, magpipicture ako sa mga pangalan ninyo. Kaloka to mga to. Kailangan pakita nyo na ba ng mga beautiful faces? Guys, mga seller tayo, hindi dapat kayo nahihiya. No? Kahit na medyo masakit yung topic natin ngayong gabi na to, gusto ko pa rin may energy at saka may smile pa din tayo. No? Since mga negosyante tayo, kailangan ganyan. Okay lang ba, Michelle? Rika? Valerie? Very quick lang naman, Terrence, Chris, RB, Renz. Wow, si Renz Amaro is right here. Hi, Renz. Kamusta? Okay, guys, pakita naman kayo. Okay, pakita naman. Francis. Ayan, okay. How about the others? Yan, okay. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpakita. Yung mga hindi nagpakita, naku, mababawasan ng 100,000 ang mga kita nila ngayon. Wag naman. Joke lang. Hindi naman yan. Ano ba? Kasi mag-show up naman kayo, hoy. Ay talaga. Okay, admin, take it away. Nagbilang ka. Okay, ako ba bibilang? Okay, bilang po tayo again. Mag-ano lang po tayo ng ganitong kamay. Okay lang po ba? Magpipicture lang po tayo. Okay, as I count 1 to 3 ha. Okay, 1, 2, and 3. Isa pa? Okay, one more. Okay, ganyan lang po tayo. Okay. 1, 2, and 3. All right. Thank you very much. Wendell, Len, sana wag kayo mag-off ng camera ninyo. Kasi kailangan nating mag-show up na makita din kayo ng mga seller. Ben, sinasabi ko sa iyo, Ben, wag ka mag-off ng camera mo. Kailangan makita namin yung maganda mong ulo. Yan talaga ang pinaka nag-set apart sa mga pictures namin, Ben. Sabi ko sa iyo, Ben. Hello, Ben. Kamusta?
So ayan, maraming salamat. Together, we accelerate talaga. No? Kapag ganyan nakikipag-cooperate kayo. Thank you very much, Francis. At sa lahat ng mga show up ngayong araw na ito, maraming salamat. So we are now 47,000 dito po sa loob ng Zoom meeting. And we do hope na meron kayong matutunan ngayong gabi na to. Okay, so medyo mag-umpisa tayo with something but powerful. Okay, admin, Pao, can you share your screen, please? Okay. Okay, and then let's go with ano ba yung pinasasalamatan mo ngayong araw na ito? Okay, let's go with gratitude. Oh, okay. Hindi, sige. Bago tayo mag-gratitude, i-remind ko lang muna ang bawat isa lalo sa mga bagong pasok. Balik mo na nga tayo doon. Okay. Sa mga bagong pasok dito, may house rule po tayo dito, okay? House rules rather. Una po, respect. Ibig sabihin, kung ikaw ay naririto ngayon sa aming Zoom meeting, okay, kailangan po dinadala mo tong salitang to, may respeto ka. Uy! Respeto! Kailangan may respeto tayo sa bawat isa, okay? You show respect by simply showing your faces to other sellers. Okay? Sa ganyan, pag-show up nyo pa lang, respeto na po ang tawag dyan. At para sa mga hindi nag-show ng kanilang mga mukha, Hoy! Joke lang naman. Kaya talaga mahal na mahal ko kayo dyan. Okay. Okay. Our second house rule would be 110% participation. Okay? Kapag kayo ay nandito ngayon sa Zoom na to, kailangan, ano kayo talaga? Hindi pwedeng hindi kayo mag-participate. Diba? 110%. Grabe naman si Ben. Sabi ko sa inyo, hindi talaga pwedeng mawala yan si Ben. Ibig sabihin, kapag kayo po ay tinawag, makipag-participate po kayo. Hindi yung, ay, wala akong ma-share. Ayoko mag-share. Lalo sa mga bagong pasok dito. Hindi po ganon ang community natin. We are trying our very best na ma-build din yung confidence nyo over time. Lalo na makipagkilala din sa iba. Driving lang, coach. Okay lang, Denise. Thank you very much, Dance. Pangatlong house rules, bawal ang KJ. Okay? Kahit na ano talaga, mukha kang nagbibiro. Okay? Kahit na ano. Hoy! Bawal ang KJ dito. Sabi ko sa inyo, ha? Hi, Dennis. San Juan. Ako, namiss ko to si Dennis, ha? Hello. Kael, ano na? Okay, kamusta Kael? Okay. Bawal ang KJ po dito. Okay? Kung kayo ay decided to join every Wednesday with us, hanggat maaari, mag-show up Tawag ka nila doon. when necessary. All right? And then lastly, as our house rule, you have to share your insights later. Kasi sabi ko nga, hindi lang kayo pwedeng matuto sa amin, matututo din kayo sa ibang mga sellers. Okay po ba yon? Type 1 if you are understanding itong mga house rules po natin. No, ginagawa po namin to para magkaroon naman tayo ng disiplina. Sabi ko sa inyo, ang hirap-hirap na maging online seller. Mawawala pa yung mga disiplina na kasi sabi ko sa inyo. Hoy! Let's go! Next slide, please. Of course, we have to know what are you grateful for today. Di ba? So magtatawag ako ng ilang mga pangalan po and hopefully makapag-share din po kayo, no? Can I hear from Ali? Ali, are you here? Ali? Ali, bawal ang KJ. Where's Ali? Nawala ba si Ali? Nako, Ako. nag-leave si Ali? Nakamute pala ako. Ay, nakamute. Okay. Ali! Nako, so alam ko naman na sa gitna ng mga challenges, ng mga Yes. delays, mabagal man ang sales natin or may mga late shipment tayo, di ba? Marami pa rin tayong pagpapasalamat, di ba, Ali? No? So, can you share with me, Ali, what are you grateful for today? Yes. Okay lang ba? Mag-share ka, Ali, ng anong pinaka-grateful ka Sorry? today you want to share? Ali? 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 Nako na, nag-free si Ali. Hello? Hello, Ali? Ali, galawang baso. Yes, Saan yes. kape? Yan! Share mo naman sa mga seller, ano daw ang business mo at ano yung, saan ka grateful for today?
Grateful today. Oo. Medyo nadagdagan yung binta. Hoy! Yun no, medyo. Naku, huwag ka mag-alala, Ali, dadami pa yan. Sabi ko sa'yo dyan. Magtiwala ka lang. Ano, can you share, ano daw ang negosyo mo, Ali? Can you share what's your business? Ali? Ali? So, Medyo maano tayo. giveaways. Mga promotional giveaway si Ali. So, kapag nangangailangan kayo ng mga personalized na notebook, na ballpen, siya yan, sila yan. Sa kahit ano, di ba Ali, no? Any promotional giveaway, kaya. Okay, palakpakan naman natin si Ali for sharing. First time niya. Thank you very much, Ali. Okay, let me call on another name. Okay. Renz Amaro. Renz! Renz, ano na? Hello, Kamusta ka na, Coach. Renz? Sabi ko sa'yo, Renz. Naman, Coach. Kami ni Renz, mga proud iglesia ni Cristo kami niya ni Renz. No, kapatid. Okay. Si Renz, share ka naman, Renz. No, minsan, Renz, diba, ang hirap na ng panahon ngayon, diba? Napakahirap na ng mundo ngayon. Pero marami pa rin tayong ipagpapasalamat. Hindi lang, syempre, sa Panginoon at sa maraming mga bagay. Pero Renz, can you share us, ano daw ang negosyo mo and can you share with us, what are you grateful for today? Yun, Coach. So, ayun, una sa lahat, grateful tayo kasi binigyan ulit ako ng new age ni God. Yan. Yun! Ay, birthday mo ba ngayon? Kahapon, Coach. Happy birthday! Thank you. Napakabait niya rin yan. At si Renz, guys, sobrang skillful din yan sa TikTok, sabi ko sa inyo. So, Renz, ano pang would you like to share? Then, ayun, since bago ulit ako sa Shopee ngayon, Coach, no, I'm very grateful kasi kahapon, 11/11, we are nahit kahit papano yung 11 ROAS sa clothing brand client na ano. So, nasa plus size industry po kami, no? Yung partner ko sa business. So, yeah. You deserve it, Ren. At least, I'm grateful kasi nakita ko yung post ni Richmond, no? So, it was an earnings for me. Yeah! So, yun lang. Thank you so much. Ako, napakagaling na bata niya ni Renz, no? Sa lahat ng mga naririto, I am also would want connect with Renz, no? Katulad namin ni Richmond, bata lang yan pero very equipped. Alam na alam ang platform. No, si Renz na nag-handle din siya ng mga shopping ng mga clients niya, ganyan, and TikTok. Same with us, no, sa EA. Pero yan, kilala ko, napakabait na bata. Maraming salamat. Palakpakan naman natin si Renz for sharing. Yan, okay. Another one, can we call on? Naku, may artista pala dito. May singer, may rapper. Naku, hindi ko to papalampasin. Andrew E. Hoy! Hoy, Salbakuta ba? Ano ba yung Andrew E? Anong kanta niya? Umanap ka ng pangit. Ganon. Andrew E, ano na? Andrew E, hello? Andrew E, ano daw ang negosyo mo, Andrew E? Andrew, can you share with us what's your business? Andrew? Sa Shopee? Any. Kung anong negosyo mo, Andrew? Sa Shopee. Okay. Would you mind if you can share your niche? Like, ano yung binibenta mo? Andrew? Yung mga pillowcase. Pillowcases. Wow. Okay, thank you. Okay. Pero ano to, Andrew? Kayo yung gumagawa mismo ng mga pillowcases? Andrew? Pinapatay namin. Napatay. Okay. So, Andrew, can you share with us what are you grateful for today? Andrew? Ayun ba yung topic? Kaka-join ko lang eh. Okay lang. Tinatanong lang kita, Andrew. Meron ka bang gusto salamat? Nasa platform pa. Oo nga no. Sa bagay. Tama ka naman. Kinakaya pa. Sige. Don't worry, Andrew. Kaya nga tayo nandito ngayon, bumubuo tayo ng isang community wherein we have to connect from each other kasi ang dami na sumusuko. Marami dito mga seller, diba Richmond, na parang
pasuko na or talagang parang ano ba to, wala pa rin akong kita ilang buwan na. Pero we've been telling talaga, katulad ng pag-uusapan natin ngayon, ano ba yung mga kailangan natin pag maintindihan sa e-commerce ngayon na hindi na siya basta-basta na, ramdam nyo ba yun dati? Yung tipong mag-post ka lang sa Shopee, sa Lazada, ang bilis bumenta. Ramdam nyo ba yun? Like I think 2 or 3 years ago or 4 years ago. Pero ngayon, lahat na ginawa mo, tumambling ka na sa video pero wala pa din. Ramdam nyo ba yun? Type me. If na-experience nyo, ibang-iba na talaga ang platform ngayon. No? Walang nagmimi, ibig sabihin, ano pa sila, okay pa sila Richmond. No? Ano pa, ayun na pala, meron pala. Ibang-iba na talaga ngayon. So, let's proceed with our topic for today. Next slide, Pao, please. Okay. All right. Tonight, medyo ano to ha? A bit medyo tough love ang pag-uusapan natin ngayon. Ilan sa mga masakit na katotohanan sa e-commerce. So I do hope na meron man akong maling masabi, pwede kayong mag-correct. You can raise your hand so that may i-address po natin dito. Okay? Kasi gusto ko makinig kayong mabuti with your kasama yung puso ninyo sa mga maririnig ninyo. Kasi may mga katotohanan na madalas na ayaw na nating marinig. Pero pinipilit pa rin natin na lumaban. Pero kailangan nyo itong marinig so that alam nyo, mai-angle ninyo yung mga actions nyo towards it. Okay? Tanggapin nyo man o hindi, para lumago kayo, ito yung mga dapat nating maintindihan sa mga online stores natin. Okay? Next slide, please. Wow. Yan. Okay. Ilan sa unang katotohanan? Dahil pinasok nyo na ang online selling, ang Shopee, Lazada, TikTok at Facebook, Janine, Chriselle, diba? Josiah, mag-a-agree ba kayo sa akin na kailangan talaga natin ng real capital na, hindi naman malaki, pero real capital. Do you guys agree with me? Type yes if you are. Diba? Tingnan ko nga, type yes if you are. Na kailangan na talaga ninyo ng malaking capital na hindi na katulad ng dati, di ba? Yung dati nga, sabi ko sa inyo, 5,000, 10,000 lang talaga. Seryoso. Ganyan lang din ako nag-umpisa before sa Facebook. Pero ngayon parang hirap na. Hindi na gano'n. Ang online selling, di ba, Florence? Naku, parang makaka-stress na eh. Ako din minsan, nag-payout ang platform. Tama, Sai. Di ba? Parang ilang beses mo na bang sinabi sa sarili mo na, Lloyd, wala na akong budget. Meron ba sa inyo ganon? Wala na akong budget. Hirap na ako ngayon. May mga ganyan, di ba? Pero, wala eh. Kailangan pa din natin umasa araw-araw na magbo-boom yung store natin. Ay, naku, ang sakit na katotohanan. Parang naiiyak nga ako sabihin to, no? Na hindi na siya ganun kaano talaga. Pero, kung isipin din naman natin, how can growth can happen kung, yes, totoo naman, kailangan natin ng kapital, pero paano tayong lalago kung hindi naman tayong takot mag-invest sa sarili nating business? Okay? Di ba? Are you guys getting me? Right? No? Kailangan natin ng totoong kapital, pero paano naman tayo lalago kung hindi tayo mag-i-invest, kung wala tayong gagawin, so that we'll be able to get enough money out of it. No? Katulad ng nilagay dito na Richmond, bi-weekly na yung platform payouts ngayon. Kailangan mo pa ng ongoing inventory. Ay, sinasabi ko sa inyo, nanggaling ako sa mga Chinese na bosses ko. Yung Chinese ko na boss before, yung tipong ang dami naman naming parcel, everyday, thousands of parcel. Pero pag tumingin na siya sa bank account niya, kahit Chinese siya, nakikita ko yung mukha niya, hindi siya masaya. Ganong level. Pag tumingin siya sa bank account niya, pag tumingin siya sa bank account niya, nakaganyan siya, oh. Ganon level. Kasi nga, hindi ko naintindihan kung anong meron, pero alam ko, nakikita ko na, ano na talaga, no? Kasi kung hindi mo to naiintindihan ngayon na kung small lang ang capital mo at pinasok mo ang e-commerce, magugulat ka na lang, baka pang ilang araw, ilang linggo lang yung, ano mo,
yung kapital mo. So now, based sa ginawa ni Richmond na study, kailangan meron ka at least 40 to 50,000 as working capital. No, para hindi ka magkaroon ng mga stock outs. Kasi ang nakikita namin sa ilan, since pumapasok sa amin sa Ecom Accelerator, may ilan din kaming stores na from maliit na lumalaki, tapos biglang hindi pala nila kayang ma-fulfill. Ano mangyayari pag hindi na-fulfill? Sayang ang lahat ng effort natin, Ali, Cherry, Andrew. Diba? So, at least, yung capital ninyo, makover man lang yung inventory rotation, diba? Yung ads, yung packaging, yung shipping, yung operations. Wala eh. Yung e-commerce ngayon, hindi na siya yung tipong dati na sige lang, kung ano lang, order ka lang sa Divisoria ng paunti-unti, ganyan. Hindi na ganun ngayon. Kailangan talaga handa ka. Diba? E-commerce is a real business now. Hindi na siya sideline. Na dati, kapag pinasok mo ang e-com as sideline, super mahirap. Isa yan sa mga tinatanong namin sa mga sellers na kino-close namin ngayon. Isa ba tong sideline lang, Dennis, or full-time na? Kasi kung sideline lang, medyo ano na, nagiging honest na kami na mahihirapan po kayo ngayon pa lang. Kapag tinanong ka nga, kunyari may kaibigan ka, uy, pag pinasok ko ang Shopee and TikTok, mga ilang buwan, kikita na ako. Sige nga, pwede ba akong magtanong sa inyo dito? Be honest. Kapag pinasok nyo ang Shopee and TikTok, ilang buwan bago ka kumita? Sige nga, can you guys guess? Tingnan ko nga kung sino may pinakamadami, ilang buwan sa tingin mo, yung makaka-expect ka na may kita-kita ka na. Sige nga, can you try to guess? Is it 6 to 12 months, sabi ni Ken? How about the others? Can you share your experience, please? Okay. Wala na ba? Wala na bang magsasabi ng ano? Okay. 6 months po. Tatry ko lang mag-work. O, hindi na ganun siya, no, Andrew? 1 year, sabi ni Lemuel. 1 year pag nag-click. Di ba? Para sa mga bagong sellers na nandito ngayon, ganyan po siya. So, kailangan ready ka talaga sa capital. Tandaan mo na, hindi naman natin kailangan maging mayaman para umpisahan itong negosyo na to. Pero, ang kailangan lang natin maintindihan is that kailangan mong seryosohin ang salitang kaperahan at puhunan. Do you agree with me? Okay? Pag pinasok mo tong negosyo na to, kailangan, okay, as in talagang pera na talaga ngayon. Kailangan marunong ka kung paano humawak ng kapital at palaguin itong kapital na to. Okay? Pero syempre, hindi ka naman makakapagpatayo ng isang bahay kung takot ka namang bumili ng semento. Tama, di ba? Di ba? Hindi ka makakabili ng matibay na bahay kung hindi naman semento ang ipang-build mo. So, ito yung isang malaking katotohanan, unang katotohanan sa mundo ng e-commerce. You need to have real capital. Minimum capital, 40 to 50K. You have to consider yung payout cycle and then may mga operational cost ka. Next slide, please. Okay. Next slide, please. Wala pa. Okay. Next na katotohanan sa pagnenegosyo, lalo na pag pinasok nyo ang Shopee at TikTok. I hope you guys can agree with me. Type yes if you agree with me, ha? Growth first, profit later. Do you guys agree with me? Thank you, Ken, for being so active. How about the others? Bakit? No? You have to ask yourself, okay? Are you chasing sales today? Or are you building a brand na mag-exist even next year? Diba? Napakadaming sellers. Ako, sumasakit ang ulo ko kapag nagdi-discovery call kami. Napakadaming sellers talaga. Ang gusto talaga agad, kita. Pero, malaking katotohanan na meron siyang proseso talaga. May pagdadaanan kang proseso. Unless, Francis, unless, Vernon, dumaan kayo sa illegal. Huy! Bawal yan. Iglesia ko, bawal yan. Di ba? Pag illegal ang pinag-usapan natin, mabilis talaga. Pero, totoong negosyo ang pinasok natin. Okay?
malaking katotohanan na ang growth takes time. No? And kung lagi kang naghahanap ng mabilisang kita, my friend, mabilis ka ring mapapagod at mabilis ka ring mawawala. Uy! Bigat nun. Grabe, nasambit ko yun Ang sakit. No? Ayoko man tong anuhin guys, medyo masakit yung mga pag-uusapan natin ngayon. Pero kapag kita talaga ang naging priority mo in the very beginning of your e-commerce journey, okay? Mabilis kang mapapagod at mabilis kang mawawala. Ang sakit. Ouch. Medyo dapat may right planning, tama Ken. No? Okay, basahin natin itong nilagay ni Richmond. Richmond, can you explain itong growth first, profit later by your own layman's sermon? Okay. Okay. Hindi na ako makapag-on cam right now, Loreda. Okay. So, yung main idea sa growth first, profit later is primarily for new sellers. Mga Okay. bagong lang sa platform. Alright. So, bakit growth first? Kasi a lot of sellers, pagkapasok nila sa platform, isipin agad nila, paano ako kikita? Magkano yung kikitain ko? But that is the wrong mindset. Kasi for the first 3 months, as a new seller, wala kang platform. So your goal as a new seller is to maximize the growth and the traction and the momentum ng store mo. So the Okay. first 3 months, ang pinaka-focus mo dapat is to grow the traffic in your store. To grow the reviews, to grow the algorithm, to grow the momentum, to get data for ads. Yun dapat yung pina-priority mo. Para that way, in the first 3 months, sabihin na natin hindi ka kumita, yes. Basta huwag ka lang malugi. In the first 3 months, Okay. if you're able to grow your sales by a lot, Agree. sabihin natin few 100,000. Daw malugi. By the 4th month, kailangan mo lang taasan ng konti yung presyo mo. Okay. Kikita ka na ng malaki. Parang yun yung mindset na I want everyone to have, is to prioritize growth first. Kasi aminin nyo guys, type yes if you guys agree. Mas madaling pataasin ang profit kaysa pataasin ang sales. Presyo lang di ba? Oo, kasi pag gusto mo tumaas yung profit, tataasan mo lang ng konti yung presyo mo, okay na. Pero if gusto mo pataasin yung sales, ang hirap. Kailangan mo mag-ads, kailangan mo mag-affiliate, sobrang daming kailangan gawin. So, dapat sa simula pa lang, ganun na yung strategy natin. Pataasin na natin yung growth now. Tapos, when it comes to profit, mabilis na yan. Adjust mo Okay. lang ng 10% yung profit mo. You're already way more profitable. I agree with you 100%. Thank you very much, Mon. Mon, ito medyo personal na to. Since si Redmond kasi guys, when we first met, siya talaga yung pinagkakatiwalaan ng mga malalaking seller na Chinese. As in mga malalaking Chinese sellers, meron din siya mga stores pero pinapahawak na sa kanya yung mga store. Mon, is this the mindset ng mga Chinese even way before pa na sa mga stores nila? Yes, 100%. Kasi the first 3 months, yun talaga yung golden time mo eh. Wala kang commission fee. Kaya nagtataka actually maraming mga sellers, ba't ang baba ng presyo nito? Ba't ang baba ng presyo nito? Tapos same items lang kayo. Pero yung sa kanila is way cheaper. And oftentimes, dahil bagong account sila and wala silang commission fee. So ang nangyayari, first 3 months pa lang, yung mga bagong account nila, nasa million na yung sales. Yeah. Tapos by 4th month, tataasan lang nila ng 10%, 15%. Kumikita na sila ng more than 100,000. Thank you very much, man, for sharing. So, ganyan. Medyo Chinese mindset din talaga. Kasi, before, way back, I believe it was 2020. Nagtataka ako doon sa boss kong Chinese before. Bago pa lang din yung Shopee in my experience during the time. Grabe talaga mo, yung time na yun, ha. Gagawa siya ng gagawa ng mga accounts. Tapos, hala, sobrang dami niya talaga mga pa-review sa mga accounts, sa mga ano niya. Sa, tawag nito, sa products niya. Ilang buwan niyang ginagawa yon. Hanggang sa nagulat na lang ko, ala, ang bilis na ng growth ng store niya. Ganun. So, yan mo, tama. The algorithm rewards volume and reviews.
So, ito palamon, ang kailangan mo na talaga nilang pagpupusan in the next 3 to 6 months. Agree, Mon? Exactly. Thank you very much, Richmond, for sharing. Okay. So far, guys, okay pa naman. Medyo, sorry ha, masakit ang mga pinag-uusapan natin ngayon. Pero, kailangan nyo itong marinig talaga. Kasi kung laging, agad, kita, profit or sales, ganyan and all that, nakakapagod. Mabilis kang mapapagod, mabilis kang mawawala. That's why you really have to prepare yourself na i-investan mo talaga to ng oras at pera. Okay? All right. Take it away for another katotohanan. Puting-puti naman yan, bebe. Ay, ito case study pa lang to. Katulad niyan, Richmond, no? It's starting ng 0 pa lang siya. Oh. Tapos, they reached 2 million pesos in sales within 3 months with 0 profit. Ay, ito pala yun, yung isang client natin. Hindi ko na sabihin yung store name, ha? So, break-even siya. Break-even was intentional. So, itong store na to, di ba, had momentum, reviews, buyer trust muna yung inatupag niya. In month 4, inayos niya yung presyo. Okay, ng 50% mo, is it? Tapos nakapag-generate na ng 3 million sales with 600K net profit. So, ganyan siya. So, right now, lalo na kung medyo ang store mo, sabihin natin, yung store ko naman, sir, hindi naman na bago, ilang buwan na, ilang taon na. Pero if you felt like, itong store mo na to, na lose ng momentum, I think you have to go back to that kind of mindset. No? Kahit na sabihin mong medyo ang store mo, naman na, gumagana na. Another case study. Next slide, please. Okay. Ito pala yung kanina. Month 1 to month 3, 2M sales, 0 profit, break even. Binild niya muna yung momentum and reviews niya. Tapos nag-establish din siya ng buyer trust. Okay. Ganda naman itong case study mo, Richmond. I love it. Okay. Let me just take a little video. Okay. And then, yung month 4 naman, ayan na, nag-3M in sales na siya. Nag-600K net profit, tinaasan niya yung presyo niya, and then sustainable na yung growth ng store na to. So this is the kind of mindset that we want you guys to have for your online store. Learning, guys? Learning? Type yes. If you guys are learning somehow, if you're picking up something naman na you need to have a momentum muna. Kailangan nyo muna itong i-build itong part na to na hindi siya agad-agad. Maraming salamat, Dennis, Althea, Kael, Sai. Grabing learnings. Thank you very much, Josiah. Okay. Another katotohanan. Another truth. We cannot hide the truth. Huy. Let's go. Pangatlong katotohanan. High margins are non-negotiable. Masyado namang English yan. Wala kang choice. Kailangan mo talagang maglagay na ng high margin. Ganon. Marami pa din kaming mga seller. Actually, isa sa mga ginagawa namin during Discovery Call, tinatanong talaga namin yung profit margin. Ang sakit sa puso kapag nakita namin ang profit margin nyo, mga ate, mga kuya, 20%, 30%, may iban pa, mas mababa pa sa 20%. Ang sakit kaya sa puso. Di ba? Let's be honest. Sige nga, sagutin nyo to ha. Ilan sa inyo ngayon ang nagtaas ng presyo? Okay. Pero, natatakot kayo na walang bumili sa inyo. Sige nga, meron bang ilan sa inyo? You can be honest with yourself. Ilan sa inyo ang takot magtaas ng presyo kasi walang bibili? Meron ba? Okay? Uy! Sabihin, meron, sabi nila, Kim, baka walang bumili kasi pag tinaas ko yung presyo. Sige nga, pag-usapan natin yan. Pero kasi, kung hindi mo naman itataas ang presyo, naisip mo ba, paano ka naman magbabayad ng ads? May affiliate ka pa, may logistics ka pa, may platform fee ka pa. Diba? Halos wala ka ng tinubo. Ano yun? Ilang percent po ba ang dapat na margin sa products? Okay, pag-usapan natin yan, Josiah.
Ito ha, ranas ko din to. I thought kasi before, kapag madami kang transaction, okay na. Malaki ang pwede kong kitain. Kahit ganito lang ang tubo ko. Chinese mindset. Pero hindi pala ganun ngayon. Alam nyo, low margins can definitely kill your business. Again, let me repeat, low margins can definitely kill your business. Hindi natin kailangan ng madaming orders sa panahon ngayon. Kailangan natin ng better margins. Grabe. Kahit ako natututo ako ngayon mo na, ang sakit pag-usapan. Hindi natin kailangan ng madaming orders ngayon. Ang kailangan natin magkaroon ng better margins. Ngayon, ilang percent po ba ang dapat na margin sa products mo? No? O na, sige nga mo, I need your words out of this. Kasi parang ano to eh, iba-ibang setup mo eh. Pero can you answer Josiah's question mo? Okay, later, sa mga susunod na slides, we're also gonna talk about ano yung dapat na presyo kada store. Okay. Thank you. So affiliate pa lang, grabe na nilalabas free sample products pa, tama Ken, di ba? Tapos we have resellers, sabi ni Lemuel, sabi ni Carmi 50%. Pero I think parang 100% sabi ni Lemuel, sana all, di ba? Gusto ko yan kahit 100%. Pero malaking katotohanan ngayon kasi you have to really then compete with prices. But then again, be careful lang talaga in choosing what margin ang ipi-place mo yan sa mga produkto mo. So, ang mga top sellers don't survive on thin margins. Okay? Yung presyo nila, may enough room to invest sa ads, promotion, affiliates, ganun talaga. With healthy margins. Okay? Without healthy margins rather, ang capital mo mauubos agad. So, ang bibigat ng ang margin ng oxygen ng e-commerce. Uy, gusto ko yan. Ipopost kaya mamaya dyan. Margins, oxygen niya ng e-commerce. If masyadong manipis ang oxygen mo, masasuffocate ang negosyo mo. Ganon! Ang daling intindihin, di ba? Pero, if your margin cannot support marketing, kailangan mo talaga mag-restructure ng pricing or isipin mo na yung business model mo. Ayan. Pag-usapan natin yan. Marami sa atin na kung ano yung produkto natin a year or 2 years ago, yun pa din yung produkto natin. No? Nakalagay dito, rethink your model. Tama. Baka naman, hindi ka na naghahanap ng mga produkto na may mga potensyal na magbigay sa iyo ng magandang margin. Diba? So, my point right here is that margin ang kailangan nating asikasuhin ngayon, hindi na ang dami ng orders. Just to share with you, meron akong isang client, pareha silang dishwashing. Nasa dishwashing industry. Yung isang dishwashing seller, ang sales niya per month, nasa 2.5 million. Yung isang dishwashing seller, ang sales niya nung nakaraan, na isang buwan, nasa 5 million. Pero guess what? Mas malaki ang kinita ni 2.5 mga ate kuya kesa doon sa 5 million. Ganong level. And it's talaga mind-blowing kasi nag-focus yung seller A doon sa margin. Ganon po siya. Nung kahit bumaba yung benta niya, okay na dating nakaka 3.5, 4 million naman siya, but still, mas kumita naman siya compared to the 5 million. Ganon po siya. So, high margins are non-negotiable these days. Next slide, please, Pao. Okay. Okay. Another truth that I want to discuss with you. Okay. So, una, capital kailangan talaga. Pangalawa, growth first, profit later. Pangatlo, wala kang choice. Kailangan mo na magtaas ng presyo, kailangan mo nang asikasuhin ng margin mo. Or kung anong pwedeng best way para maasikaso mo yung margin mo na mapaganda, yan yun. At pang-apat, marketing is mandatory. Hindi na siya yung dati na pinost ko to, hayaan kong bumenta, bahala ka na sa buhay mo dyan. Hindi na ganon. Yung dati na organic lang sa loob ng platform nag-work, hindi na po siya ganon ngayon. Okay? Gusto ko lang tanungin kayo. Kapag humihina ang benta ninyo,
Ang unang tinatanggal nyo ba, tinatanggal nyo ba yung ads ninyo? Kapag umihina ang benta, can you please tell me? Please type yes if you are or no if hindi naman. Sabi ni Sai, ulitin ko, if mahina ang sales nyo, humihina, naramdaman humihina, tinatanggal nyo ba yung ads niyo? Tingin nga, can I have some? No, no, no. Very good, Mimi. Dennis, no. Okay, thank you for answering. Para sa mga bagong sellers dito, no, kailangan ninyo makita dito na kapag humihina ang benta ninyo, huwag nyo tatanggalin ang ads, mga ate kuya. Kailangan maging creative ka. Okay? Marami kasi sa atin, lalo na sa mga bagong sellers, na pasensya na talaga sa mga bagong sellers, hindi ko kayo gustong saktan, but we need to do this. I like the answer of Florence and Ken. Okay, create new creatives and then you need to have research and development. Very good. No, my point right here is that marami kasi sa atin, gusto talaga natin agad result. Pero hindi naman sa ayaw natin ng salitang exposure. Pero kasi nga, may gastos kapag gusto mong ma-expose ang brand mo. 'Di ba? Paano ka mabibilan ng tao kung hindi ka naman nakikita? 'Di ba? Guys, hindi na to optional. Ito na yung oxygen ng brand ninyo. Itong salitang marketing. Medyo broad ang salitang marketing. But right now, I want you to focus with, perhaps you can focus with ads and content with it. Ads, what do you call that? Ads and promotion per se. No? Ang malaking katotohanan, pagdating sa marketing ngayon, ang platform, okay, new strategy, new creatives, reintroduce, rebranding. Thank you very much, Ben. Importante ang brand awareness lalo sa branding. Thank you very much, Ken. Ito sabi talaga to ng friend ko. Lloyd, sabi sa akin ng friend ko na nagwo-work sa Shopee. Lloyd, sa tingin mo, hindi, sabi niya, Lloyd, hindi kami ganun kumikita sa shipping fee. Hindi kami kumikita ganun sa platform fees. Kumikita kami sa ads. Huh? Sa ads kayo kumikita? Oo. Kaya ang algorithm, okay, technically, kapag hindi ka nag-ads, dahil diyan kami kumikita, hindi ka din namin talaga ipapakita sa mas madaming tao. Kung ano lang yung level ng unreach mo, yun lang yun. Hindi ka na niya tutulungan. So platform, reward those who spend on ads, affiliates, and vouchers. Ganun po siya. Kung hindi ka nag-i-invest sa mga to, you are invisible. Grabe naman ang mga ano natin dito, Richmond. Ano ba 'tong mga ginawa mo? Sakit sa puso. Again, Ken, Kael, Shama, okay? Kung hindi kayo nag-i-invest sa mga marketing aspect na to, your store, your product, Hilda, RB, is invisible. Ganun po siya. Maraming sellers talagang ina-avoid ang spending kasi nga maliit na lang ang margin. Pero yun nga, with proper pricing, healthy margin, kaya mo naman talagang malabanan yung competitors mo. Basta, you really have to invest in marketing. I mean, kailangan naiisip mo na talaga yan. Hindi pwedeng kahit na humihina ang benta ko, marketing pa din ako. Pufukusan ko pa din to. Okay? Product image is also important, sabi ni ano. Thank you very much. Okay. Luna? Hold on. Okay. Kasi ang customer parang audience, nabobore sila at naghahanap ng exciting and bago na ma-offer pa ng product natin. Thank you, Florence. Okay. So, marketing is mandatory. Hindi na po siya optional. At kung ikaw ay isang seller, Luna, can you answer and then tell I'm done? Okay. No, done. Hold on. Sorry, okay. Sorry na interrupt. Okay, masakit pa lalo na kapag abonado. Madalas pa abonado naman talaga. Okay. So, okay ba 'yon?
marketing is mandatory, guys. Hindi na siya optional. And I hope you are taking to heart na hindi dahil humihina ang benta mo, ititigil mo na siya. No, all the more that you have to do your best na mas maipush talaga ang what do you call that? Ang marketing mo. Share lang daw sabi ni Ken sa kami sa Yonari as new brand, almost 500K na yung spending pero until now naglalabas pa din kami sa campaigns hanggang makilala. Hindi titigil hanggang walang momentum. I love Ken. Very good. Thank you very much for sharing, Ken. Okay. All right. Yon. Okay, can you go to another slide, Pao, please? And then last, truth. Branding is essential. Grabe, no? Kailangan na talaga ng branding. General merchandise na ako, Sir Lloyd. Hindi na kailangan ng branding. Kailangan nyo pa rin i-brand yan, Ali. Promotional giveaway lang ako, Sir Lloyd. Hindi na. Kailangan mo pa din i-brand yan. I don't care if it's a company branding or a personal branding, but you have to consider branding. Okay. Ngayon kasi, ito yung pinakamasakit sa lahat, guys. Sige, tatanungin ko kayo. Answer this with all your might. Are you building a store? Or are you building a name? Sige nga. Answer. With pride. Are you building a store? Or are you building a name? Sige, tingnan ko nga. Tingnan ko nga. With confidence. Building a name. Name. Building a store. Name. Both, sabi ni RR. Building a store. Thank you very much for sharing. Kasi guys, alam nyo, kung puro talaga tayo presyo ang labanan, merong kahit ito talaga, sure ako talaga to sa sasabihin ko na to. Kung puro presyo ang natin, ang i-consider natin, kahit anong baba ng presyo, meron at merong lalaban ng pababaan ng presyo. Pansin niyo yon? Ibababa ko to. May bababa na naman ulit. Bababa mo na naman. Ay, nako. Palaging may mas mura. Ay, wala na. Binaba ko naman. Patubuin. Pero, kung may brand ka, kahit mas mahal ka, okay, ikaw pa din ang babalikan ng mga customers mo. Price war sa e-commerce, sabi ni Terence. Yan ang malaking katotohanan na gusto kong magkaroon kayo ng understanding with it. Kasi ang mga tao ngayon, naniniwala ba kayo? Can you guys agree with me? Na hindi na sila bumibili dahil lang sa produkto. Bumibili sila because they trust your store, your name, and you. Do you guys agree? Bumibili sila hindi dahil sa produkto or serbisyo mo. Kung hindi, bumibili ang tao dahil sa pangalan mo, dahil sa store image mo, sa credibility mo, yan ang binibili ng tao sa iyo. Ang sakit. Parang alam mo, pag itong pinag-usapan natin ngayon, parang close to my heart. Ay, Richmond, ano ba itong pinatopic mo sa akin? No? So, si e-commerce, hindi na siya about sa pinakamurahan. Unless ikaw talaga yung pinakamura sa market, edi go. Diba? Pero with years of reviews, price alone, hindi ka naman nanalo niyan. Ang new game ngayon is build branding and trust. Diba? So kung paano nyo yun incorporate sa business ninyo, I don't know. But you have to figure it out yourself. How can people trust me and my brand? Okay? Hindi na dati, masyado tayong focus sa mga logo. Pero ngayon pala, consistency sa listing, sa videos, sa quality packaging, at saka sa service mo mismo, dyan ka babalikan ng mga tao. Okay? Ay, ang sarap naman ngayon. In 2025 and in 2026, trust is your real competitive edge. Does having a thank you card and free stickers? Yes naman, Terence. Like, ganyan na talaga ang level ngayon. I mean, ikaw mismo sa sarili mo, how can I make my business gain more trust, gain more credibility?
You really have to figure it out. As in talagang month on month, week on week. Ganon talaga. Tama, Florence? Yung para kang nasa mind game. You have to like, ano mo siya, brainstorm ka ng brainstorm. Doon nilagay dito ni Richmond is like professional imagery, consistent packaging, reliable service. But there are activities that you can do so that you'll be able to gain the trust of your potential customers. And it's your responsibility. No one but you. All right? So next slide, pal. With freebies po always, sabi ni Limuel. Okay. Richmond, gusto ko ikaw mag-discuss itong adapt or disappear. Medyo mabigat ito. Gusto ko to. Richmond, you still here? Yes. Yes, Mon. Go. So ayun, to discuss this part, no, we're gonna focus on 4 aspects. So yung adjust your current strategy, adjust your pricing, assess your current strategy, and build your brand. So ano meaning ko when it comes to assess your current strategy? It's a reflection for everyone na magkano pa ba yung presyo ko? Nakakapag-invest pa ba ako sa marketing? Nakakapagbigay pa ba ako ng mga vouchers sa customers ko? This is the assessment and reflection that everyone needs to do. Kasi if yung margins mo, hindi ka na nakakapag-ads, hindi ka na nakakapag-run ng mga campaigns, then you need to adjust your price. Kahit na mas hihina ng konti ang sales mo, for a short time, that's still something na you need to do. Kasi, okay, sabihin na natin hindi bumaba ang sales mo, hindi bumababa ang sales mo, maganda siya. Pero in the long run, if hindi mo na-improve and hindi mo nagagawa ang mga promotional stuff, eventually, mahabol ka ng mga competitors mo. Okay? Now, let's talk about building your brand. Kanina, na-explain na ni Coach Lloyd ng maayos yung building your brand. Pero I just want to emphasize, even if reseller ka lang or distributor, it doesn't mean na wala ka ng brand. You're representing a brand. Ikaw yung face, ikaw yung nagdadala ng brand. So, the service that you give, the product that you give, that in itself is branding. And kung maganda ang pagdala mo ng brand na yun, everyone will support that brand, everyone will want that brand more, which in turn will lead you to pwede ka magtaas ng presyo. Kung maganda ang store mo, kahit na kung mas maganda pa nga yung store mo kaysa doon sa main, kaya mo pa maglagay ng price na mas mataas compared doon sa main store. That's the thing with branding. Kasi at the end of the day, aminin natin lahat yan. Even me, hindi tayo bumibili sa pinakamura. Bumibili tayo sa store na may branding that we love. A branding that's relatable, a branding that's dependent. So in the long run, yun din dapat yung hinahabol nating lahat. Siguro man tayo na very mabigat ang salitang branding. Pero let's try to like create another session for that. Kung paano ba nila gagawin yun. Kasi marami sa mga sellers dito, they understand branding. But they don't know how to do it with their store. Do you guys agree with me? Parang yung next action, how can I do this? Paano kung iba-brand itong ko, no? Perhaps we can also do that. Kasi, for example, kami na lang sa Ecom Accelerator. Hindi namin kayo mawin if hindi nyo kami dalawa ni Richmond pagkakatiwalaan. Di ba? Kami, kinakuha namin yung trust ninyo. Di ba? So, yun. Yung ginawa namin. How were we able to do that? We showed you the results of our clients. We showed you this and that. We explained to you very well what will happen. Ganon din sa inyo. You can also do that. Kasi ngayon, ako personally I've been telling this to everyone, to every business owner. If you are not doing personal branding, I think hirap ka talagang to scale your business. Kasi right now, people, when you say trust, hindi naman siya doon sa item talaga. Nandun siya sa, it's either the store or the person who's selling it. Ganun po siya. Or doon sa pinaka-produkto na umingay, tapos talagang ginagamit ng mga malalaking tao, then branding is a big word. Exactly, Ken.
No? Pero ang point being ko lang here is that kung dati, organic ka lang, pero ngayon, kailangan ikaw mismo sarili mo, paano ko maibabrand ang negosyo ko? No? Ganun po siya. Okay, next slide please. I hope you guys are learning. Please type yes if you are. Okay? Let me just see your answers, please. Okay, thank you very much, everyone. Okay, next slide, Pao. So as an opportunity for you to do, katulad na we've been telling everyone, no, itong 2025 and 2026, ito po ang kailangan ninyong gawin. Diba? You have to do your best, find a way to keep on increasing your visitors. Paano yan? You can invest on ads, affiliate marketing, and so on and so forth. No? Huwag kayong matakot. You have to invest with it. You have to improve your conversion by building trust through reviews and branding. Yun po yan. Okay? Kung paano, perhaps Richmond and I will try to find a way kung paano may turo sa inyo kung paano ba ibabrand ang mga negosyo ninyo. And then, boost AOV as well. Okay? Meaning, you can do strategic bundles and upsells to increase order value. Siyempre, kapag ito yung naging focus mo every week, every month to keep on improving these numbers, itong mga to ang lagi mong tinitignan, compound growth na po. Magkakaroon ka ng profit investment so that ma-accelerate mo yung itong flywheel na to. Si Richmond, ito talaga yung pinupush na maintindihan ng mga sellers. And I do hope na sa ngayon, naiintindihan nyo na po ito, lalo na sa mga existing sellers na po ng e-com accelerator. At sa mga bago, I do hope na maintindihan nyo po ito in time. So, sabi nga dito, okay? Sabi nga dito, di ba? Top sellers drive traffic with ads and affiliates, boost conversion through trust, raise order value with smart bundling. Hindi na luck ang success ngayon. It's a strategy. Ang opportunity is wide open sa mga taong willing mag-invest at mag-adapt. So, kung gusto mo magtagumpay by next year, maaring ngayong year talagang nasa ka palang planting season. Okay? Position yourself now so that your 2025 and 2026 can be your best years ahead. Okay? So far, I hope you guys are learning from us. Next slide, please. Okay? Para po sa mga bagong pasok, no? And kung medyo hindi niyo pa ito naiintindihan itong part na itong opportunity na to, you can book a call with us so that we can explain to you very well kung paano siya nag-work. Next slide, Pao, please. So as next step, okay? Ito po yan. Sinabi ko, di ba, kanina, i-secure nyo na yung capital ninyo. Naglagay lang kami ng minimum dyan, pero ano na talaga ngayon, ang mundo ng pagdinegosyo, hindi na siya fair sa mga maliliit ng kapital. Kailangan po talaga magseryoso na po kayo na magkaroon ng kapital na dito sa pinasok nyo sa Shopee and TikTok. And then, you have to price your store strategically. Number one thing that you have to consider is not number of orders anymore, but your margins. Okay? Hindi na siya non-negotiable na ang high margins. Okay? So that magkaroon ka ng reinvestment kapag maganda ang margin mo. And then, you also have to invest in marketing so that matulungan ka na may pakita ang store mo sa mas madaming tao. Initially, what we're telling everyone, and this is what we do sa Ecom Accelerator, we're trying our very best to maximize or maintain your ads and affiliates so that you'll be able to drive visibility and traffic. Okay? And lastly, you must be able to understand the word branding. You have to build it at all costs. Wala ka ng choice, Florence. Wala ka ng choice, John, Len, Kasikas. Kailangan mo na mag-brand. So, when you say brand, I don't know if it's gonna be a company branding, a personal branding, a store branding, I don't care. Basta, you have to consider yourself doing brand now. You have to make it
as consistent as possible so that you can be able to create trust and loyalty. Ayan ang mga next step ninyo sa darating na taon. Kapital, ayusin ang margin, mag-invest in marketing, rather, at i-build mo ang brand mo. Ay, ang sakit naman, pero masarap i-share tong ganitong usapan so that magkaroon ng ano, alam niyo yun, matamaan yung puso ninyo na ito talaga ang kailangan ninyo malaman. So, may mga tanong po ba tayo? Next slide, please. Okay, hold on. May mga tanong po ba tayo? Going once? Going twice? Wala na po ba? Okay, hold on. Okay, next slide. May mga tanong po, may mga gusto po bang magtanong? Or sabagay later, ano naman dyan naman yan sila eh. Makikita naman nila yan. Hold on. Okay, before we proceed, okay. So meron po kaming bagong bagong YouTube video na Richmond. I do hope mapanood po ng karamihan sa atin. 8 p.m. on YouTube. Like, comment, and subscribe po sa YouTube ni Richmond before you. Okay, so pinapromote po namin yung YouTube ni Richmond. Okay? So, tonight, gusto ko lang mag-reflect sa inyo. I know medyo masakit yung mga pinag-usapan natin ngayon or medyo mabigat, no? And hindi ganun ka-technical yung pinag-usapan natin, but I do hope na may tumatak naman sa utak ninyo and sa puso ninyo na, okay, I want you to reflect na tinatrato ko ba yung negosyo ko as real business or just side hustle? You have to reflect. Ito ba ay tunay na negosyo na talaga seryoso na akong palakihin ito? Ito na ba yung napili kong landas at produkto? Or side hustle lang to? Okay? Another, short-term profit lang ba ang gusto ko or gusto ko makabuild ng long-term growth? Okay? Kasi kung short-term lang yan, kita lang ang talagang habol ninyo, mapapagod kayo katulad ng sinabi ko kanina. Pero kung long-term growth ang deciding factor niyo, ang pinagdidesisyonan nyo na ngayon, then you have to consider the next steps that we just told you a while ago. And dahil pinasok nyo na po ang pagbibenta online at nandito na kayo, Ali, Sherry, Dennis, Rachel, matapang ka ba na tanggapin anuman ang maging resulta nito? Itong negosyo na pinili ninyo. Tatanggapin mo ba kung ano man na maging resulta? Because, you know, hindi namin pinapangako dito, again, yung sales or what. But then again, what I want you to understand is that, are you brave enough to face whatever truth and results you can have in the near or coming months? And then, can you be able to do something about them? Whatever result you can have in the future. Kasi, once na hinarap mo to, itong mga masasakit na katotohanan na pag-usapan natin kanina, doon ka magsisimulang maging tunay na negosyante. At hindi lang basta-basta na isang online seller. Are you getting my point? Doon ka na magiging tunay na negosyante once na natanggap mo na ang mga bagay na to at hindi ka lang basta online seller. Okay? So next slide, please. So I think we also have here, we are being invited here by TikTok and Big Seller. So kung kayo ay medyo bago pa lang sa TikTok or gagawa pa lang ng TikTok shop, you can register here on the spot onboarding. Okay, dito po sa sinend po namin. Okay, para po may mga contact po tayo sa TikTok na makakatulong po sa inyo so that you'll be understanding it. Pinasok na nyo na negosyo sa TikTok. Okay? Yun po. Ha? And then pupunta rin po pala kami. Nandyan din po kami sa event na yan. Face to face. Next slide, please. Ayan na. So breakout room po tayo. Again, sa lahat po ng mga bagong pasok dito. At sa mga existing sellers, sana po wag po kayong umalis. Please, napaka-importante ng part na to. Because this is where you connect, build connection, and talk to each other. Talk to other online sellers. Kasi ang bigat ng ngayon, di ba, ng topic ngayon, na kailangan niya itong pag-usapan as seller. No? And I do hope na
once na nandun na kayo sa breakout room, kasi i-breakout namin kayo, okay? Sabihin niyo po kung anong business ninyo, introduce yung sarili ninyo, anong produkto ninyo, and then you can answer these questions. Next slide, please. Okay, ito po ang mga pag-uusapan ninyo. Okay? Ano ang biggest challenge mo sa online selling this 2025? Paano mo napalago ang store mo to what it is today? May strategy ka ba na parang, ito talaga nag-work sa akin, so that may ibigay din ng ibang seller yung ginawa nila. At kung may babaguhin ka na strategy na ginagawa mo noon, ano ito at bakit? Again, thank you very much. Sana po makapag-cooperate po ang lahat. Wala po sanang KJ. Okay, dahil pinrepair po namin to para sa inyo. Sana. Okay, admin? Take it away. 3, 2, 1, and let's go.
sales on fire, grow your store, reach even higher. Add vouchers all online, can't be perfect every time. Mentorship to guide your way, your success is here to stay. E-com, accelerate, together we accelerate. Accelerator, together we accelerate. Together we accelerate. Together. Bitin po, bitin. Alright! Naku, maraming salamat guys for always showing up with us, no, dito sa Ikaw Accelerator. I do hope na, hi Sir Shama, bitin daw, sabi ni Shama. Naku, lagi naman bitin. Pero yun na nga, no, ito ay isa sa mga advocacy namin na kayong mga seller, magkakilala at mag-share din ng mga experiences ninyo. Hi Roy, kamusta? No, so, I just wanted to know, no, Vernon, okay, pwede natin ipin si Vernon. Yes po. Okay lang, may tatanong na ako, Vernon. Ano? I just wanted to know, Vernon, itong weekly kamustahan natin, ano ang naitutulong nito sa iyo so far as a seller? Ano po, regarding sa decision making sa shop, tapos how to know the analytics, Okay. ayun, tapos yung growth ng shop. It's for long term. Kaya, yun po, mas natuto po ako mag-analyze nung mismong shop. Tsaka sa decision making. So itong weekly kamustahan na to, is this something that you're really looking forward talaga na ma-join mo every week? Yes po, yes po. Talagang priority po yung yung weekly kamustahan. Maraming salamat, Vernon. And kami din, we're very happy na very consistent ka niyan, Vernon. And we do hope na kasama ka sa players namin na bumulusok na talaga yung star. Palakpakan naman natin si Vernon. So, Thank you very much, Vernon. Okay. How about let me just call on, I wanted to hear from Ben. Ben, so far. Ay, nagkasunod. Kamusta, Ben? Ako, ikaw naman, Ben, ang ano dyan, ha? Ben, so far, wait lang. Okay, hold on. Ben, so far, itong weekly kamustahan nito, na to na ginagawa natin, ano naman ang naitutulong sa iyo dito as a seller? Well, mas nagiging creative kami kung ano yung next strategy namin. Yeah. And then yun. Kumbaga aside sa decision making tsaka yung pag-analyze ng mga numbers, ayun, paano namin na kumbaga nag-improve kami as a team, lalo na ano yung next steps, kasi mahirap pag walang guide. Thank you very much. Ayun. And ayun nga, Ben, we're very happy ikaw din. Isa ka sa mga very consistent na umaattend at hindi ka umaalis during breakout rooms. Hindi ko alam bakit hindi ba umaalis. Sayang, ito yung pagkakataon nila na kasi ano talaga, no, may natututunan ka ba kausap mo no, ng mga seller na iba-iba. You can pick up one or two things from different people. No, Ben, no? Anyways. Yes. Okay. Thank you very much, Ben. Palakpakan naman natin sa Ben, guys. Thank you. Thank you, Ben. How about you, Florence? Okay lang ba, Florence? Matanong kita. Very, very quick lang. Ako si Florence and I love Florence, guys. Florence has been very consistent as well. Pero Florence, ano ang naitutulong nito sa'yo, itong ginagawa natin ng weekly kamustahan as a seller so far? Honestly, Sir Lloyd, malaki kasi since ako yung nagmamanage ng Shopee namin, tsaka ng TikTok, tsaka ng FB page, ang daming mga strategy na natutunan talaga ako. Talagang honestly, sa sobrang daming ginagawa, hindi ko nagagawa yung yung sabihin sa mga CSR namin na at dati kasi nag-start pa lang po kasi ako dito, talagang ako lang yung CSR eh. Then ako lang din yung naglalagay ng mga products, ako yung nag-design. So ang daming kulang, ang daming lapses na nangyayari. So ngayong ako na yung nagmamanage, so kailangan kong
i-disseminate lahat yung mga natututunan ko. Like, okay, kailangan pala natin itong sagutan yung mga reviews. So, every day talaga, bago ako mag-start, check ko yung Shopee, business insight, business help, ano yung dapat i-appeal. So, kailangan talaga, focus, wag consistency ang talagang key. Hindi pwede yung complacent ka na, uy, maabot na kami ng gantong kalaki. Tapos, okay, next, mag-focus tayo sa iba. Hindi, dapat araw-araw. Kasi it's a constant change yung sa process, sa business, lagi yung may changes. Kaya kailangan go with the flow. Kailangan ka mag-move. Hindi pwede yung naiiwan ka. Kailangan 2 steps ahead ka para hindi bumagsak yung store mo. Yun lang po. Ikaw mismo, no? Kapag sabi nga nila sa pagyaman talaga, bago ka dumating sa point na yun, kailangan ikaw mismo, pinunok mo na mga informasyon, knowledge, experience ikaw. No? Maraming salamat. Pero naman natin si Florence. I love Florence talaga. Super duper. Thank you very much, Florence, for being so consistent. And we do hope na, ano ka pa din, I'm sorry. We do hope na maging consistent ka pa rin, Florence, ha? Gusto ka pa rin namin makita sa mga susunod, okay? Luna, what are you talking? And of course, I want to call on last, Sir Dennis. Dance, kamusta na? Si Dance hindi masyadong consistent, pero he's trying his best naman to attend as much as he can. Good Pero evening. Dance, pang ilang attend mo na dito, Den, so far? Hindi ko alam kung 4 times, parang hindi Four ako consistent eh. Pero I'm after dito sa insight sharing ng mga sellers, which Yes. is valuable. Kasi doon mo mapipil, mapupulsuhan na, pares pala kayo ng mga struggles. And with that, mas nagiging mas magang yung feeling mo. And siguro, it gives you hope para makapag-move forward ka pa. And alam natin mahirap. And with the sharing and the insights, kahit papano, nakakagaan. Yun lang. Yun lang Thank you yung very sabi ko. much, Dennis. Bakit pa naman natin, Dennis? Dennis has been with us for matagal-tagal na namin tong client si Dennis. So, gugulat na nga lang ako talaga. Pinagkakatiwalaan pa rin kami ni Dennis. Very up and down din, no, ng growth ng sales namin. But, he understands the game. And we do hope na ganun din kayo din. Maraming salamat, Dennis, ha, for sharing. Okay. May mga gusto bang mag-raise hand? Okay, para mag-share din ng growth. Like, for example, si Roy. Roy, this is the first time that I saw you here. So far, Roy, what's your experience so far sa weekly kamustahan namin? Good evening to everyone. Good evening, sir. First time ko kanina, and then I saw yung posting ni Sir Rich doon sa Shopee Seller Support. So, very interesting yung content. So, na-hook up ako. And then I called the webinar. So, ayun, everything is history. Ito na, start na siguro. I also attended some coaching minsan sa online, but siguro yung focus lang din minsan. And I feel na maraming matututunan at this moment kasi very engaging tayo, interactive eh. Unlike na pag sobrang dami, hindi na rin minsan napapansin kung ano yung concern minsan nung online seller. So I think very approachable si Sir Lloyd. He will understand kung ano yung nakikita ng isang online seller, lalo na kung very challenging yung situation niya. And I think makikinig and hopeful na may mga mentoring na very valuable when it comes to sa mga tips na maibibigay niya o sharing na maibibigay niya. So, thank you, Sir Lloyd, for the opportunity, and good evening, everyone. Thank you very much, Roy. Palakpakan naman natin sa Roy. Roy, lalo na kapag naging consistent ka sa pag-attend na ganitong kamustahan namin. I think I belong here. Yes. No, and we will try kami sa IPAM Accelerator na mas ma-improve pa the way things are. Dito sa weekly kamustahan namin, we've been doing our best para mas ma-improve. And we do hope na makapagbigay pa kami ng value sa inyo. Si Haro din. Haro, parang first time din kita nakita dito. Thank you very much, Roy. Is this the first time, Haro, that you attended this? Hello, good evening po. Yes po, first time. Na-invite lang po ako. And so, how's your experience so far, Haro? Nakakatuwa po kasi may mga ganito po palang na nakakausap po ng ibang seller kasi wala pong
connection sa nakaka-join po ako sa mga training, mga ganito. Pero dito ko lang po na-experience yung ganito. May breakthrough na goal ako. Pero ang dami ko natutunan. Ang gagaling ng mga kasama dito. Take note, Ayun po. Haro, ang topic pa lang natin ngayon, ano pa to? Broad. Hindi pa siya technical. Kapag si Rich mo na ang nagsalita sa mga susunod na mga session, mas technical na, no? Then Richmond can go down deep. Pagkakataon na para mag- Okay, sino nag-invite sa'yo, Haro, if I may ask? Ano po, yung supplier po namin, bali, kuya ko rin po kasi. Sir Mark po. Mark. Madronero. Si Mark. Okay. Oh, yes, si Birdie. Okay. Si Thank you Birdie. very much, Haro. Okay. Nako, ayun na nga. Maraming salamat, everyone. Hilda, hindi ko man kayo natawag, si Amon, si RV Joris. Maraming salamat for always putting up time here sa Biglang Kamustahan. Si Joy, andito pa rin pala. Oh my God, thank you, Joy. Si Cherry, si Kael, maraming salamat, guys. No? Thank you for showing up. Alam kong yung topic natin kanina about sa mga brutal truth sa e-commerce na hindi siya madaling topic na mapakinggan, pero lagi nyo lang tatandaan. Okay? Ang growth, laging may kasamang birth pains. May sakit na tinatawag. Di ba? Do you guys agree with me? Can you nod? No? If you're, may birth pains talaga yan. Okay? Pero yung sakit na mararamdaman natin ngayon at the very beginning, kahit pa iba-iba na ang nangyayari sa platform, okay? Yan ang magiging direction natin kapag pinagpatuloy natin ang laban na to. Okay? So, because, ang pain, okay, is just proof na nag-evolve tayo. No? Pag pinag-usapan natin itong brutal truth sa e-commerce. At kung nag-evolve ka, it means that you're still in the game. Nandito ka pa din, lumalaban at hindi huminto. And kami naman sa Ecom Accelerator, push lang talaga kami and kapit na kapit lang din kami at tuloy-tuloy lang din kami sa pag-grow so that pag nag-grow kami, actually kami din sa Ecom Accelerator, hindi naman kami perfect na handler ng Shopee and TikTok. Kami din mismo nag-aaral para sa mga stores na hinahandle namin. At kayo yun. Okay? Maraming salamat. Okay? 8 p.m. ngayong sa YouTube. I-upload na po namin yung video. You can watch it. So maraming salamat sa lahat po ng umattend dito sa aming weekly Kamustahan with EA Seller. Pwede po bang mag-open mic po tayo lahat? Naku, maraming salamat, Joylyn and Rosaya. Okay lang po ba mag-open mic po tayo? Para sa mga bagong pasok, meron po kaming outro po dito. Okay lang mag-show up po tayo. Quick show up lang po. Pakita naman po tayo ng ating mga faces. Joy! I miss you, Joy. Hello. Thank you po. Kael, thank you, Kael. Hindi ko kayo masyado natawag ngayon. Si Sai, hi, Sai. Yan si Francis, si Cherry, Vernon. Okay, so ang outro po namin dito, pag narinig niyo po yung together, sabay-sabay po tayo, Althea, di ba? We accelerate, okay? Pag narinig niyo yung together, we accelerate, okay? Ganun lang siya kasimple. As we always say, here in Ecom Accelerator, together, we accelerate. Dito na, napakita ka na. Thank you po. See you Wednesday. See you again. Click by click, so lit. Breaking up like you can't resist. Shopping Thank you guys. Thank you, Richmond. story Congrats, Sir Shama. Vouchers all camping perfect every Bye, time. thank you. Membership to guide your way. Your success is here to stay. Thank you po. God bless. Accelerator, together we accelerate. Ecom Accelerator, together we accelerate. Together we accelerate. Thank you, everyone. We accelerate. Tama. Amon.